Ika'y mamimili between career and family and your children, parati sinasabi ng nanay mo, karera. Tanong, Andy. Pag naririnig mo yun, nagagalit ka? No. Nagtatampo ka? Actually, hindi naman yun sinasabi sa akin, no, na ganon. pero Pero nababasa kahit mo? na hindi yun naitanong sa kanya at di ko narinig na ganon ang isagot niya, alam ko na yun ang isasagot niya. Pero naiintindihan Yeah, mo yun? kasi Make us understand. ako yung, para sa akin yun eh. Pinili niya yung career niya. Para sa amin ang brother ko yun. I feel like, to her, yung career ko importante to kasi ito yung bibigyan ng buhay sa akin and ito yung paraan ko. Ito yung pinakamagandang paraan na nakikita ko para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. And totoo, napakaganda ng buhay ko. Napakaganda ng buhay ko. At napakaswerte ko. At alam ko na maganda ang buhay ko at swerte ako nang dahil sa kanya. Looking back, now that she's gone, now that she's with the Lord, do you have a better understanding of her? I would say na iba yung bigat ngayon na wala na siya. Oo. Pero simula nung umalis ako ng Manila, nung lumipat ako sa Siargao, and I left the industry, parang somehow I was able to understand lahat ng mga pinagdaanan ni nanay at lahat ng mga desisyon na ginawa ni nanay sa buhay niya. Iba lang yung sa akin, iba ako, pero kung ako yung tinanong kong career o pamilya, pipiliin ko pamilya, iba yung sagot ko. Pero it doesn't mean that I don't appreciate her choices and that I don't respect it, you know. Pwede naman tayo magkaroon ng iba't ibang paniniwala, iba't ibang opinion, pero pwede pa rin nating tanggapin at intindihin at mahalin ng isa't isa. We're going to make something. Looks like our body. Mommy, find that shit. So cute because he packed his own baon. Paano ang pagkakaiba ng pagpapalaki sa inyo ng nanay mo as opposed sa pagpapalaki mo sa iyong mga anak? Fundamental differences. Very different. I feel like my mom, she showered me with a lot of love. I was sheltered with the help of the people around her that love her. Ninang Lorraine, my tita, her sister, and also my mom's other siblings, they're a big family. So yung mga tita ko and tito, nandyan sila to help my mom when she was raising me. So, kaya niyang makapagtrabaho or iwan kami. Pero, syempre, kahit na ganon, in a way, I was in a place of comfort. Pero at the same time, nagkaroon pa rin ako ng room to be more independent. Kasi wala si nanay parati. Nagtatrabaho. Oo, nagtatrabaho. Hindi naman sa ibig sabihin na, you know, it's a bad thing. Pero wala siya palagi kasi nagtatrabaho siya. Sa mga anak ko, I just wanted to do the opposite. And again, it's not because I didn't agree with my mom. I just wanted something different. I just wanted to be there for my kids. So now, ako, gusto ko nandiyan ako parate. Hindi ako papayag na mapakain mo siya ng breakfast na wala ako. Or, alam mo yun, yung mga ganun. Gusto ko hands-on. I'm a homeschooling mom. Yes. So, I'm the one that teaches my children. Ganun What- ako kapursigido na ako ang magbibigay at mamimili ng klase ng edukasyon na gusto kong ibigay sa mga anak ko. What I'm hearing is that lumaki ka, madalas nagtatrabaho ang nanay. Ang ginagawa ko ngayon, I want to be present in my children's life. Not because I deliberately want to be different from my mother. I am just really different and she was just different. Yes, the thing is, to put it this way, si nanay nagtrabaho ng maigi para magawa ko. Oh. Nagtrabaho yung nanay ko na I love the way you maigi say that. para ako, kaya ko maging yung nanay na gusto ko para sa mga anak ko. Correct.